Kasama natin via Zoom si Secretary Vince Dizon. Secretary Vince, magandang morning! Magandang umaga, Katunying. Magandang umaga, Kuya Jerry. Good morning. Apo. Secretary, so postpone itong EDSA rebuild. Ito ho ba'y nabuo na matapos nyong yakagin ang first family na sumakay ng MRT? Ay, hindi naman po, Kuya Jerry. Unang-una po, yung pagpunta ni kahapon, talagang ang layunin nun talagang i-launch yung ating Pamilya Pass. One trip sa MRT, LRT1 and LRT2. No? Ano to kasi to, handog ng Pangulo to para naman tulungan ng konti yung mga pamilya natin, lalo na kapag araw ng linggo. Ganyan naman, tradisyon sa ating mga Pilipino yan, na pag Sunday, yun na lang yung panahon ng mga kababayan natin with their families. Kaya sabi ng Pangulo, tulungan naman natin kahit konti. Kaya yun po, ito po yung na-launch natin with the first family kahapon. Nakakatuwa po na na talagang tiga mismong pamilya ang nag-launch nito para i-raise yung awareness ng mga kababayan natin. Oo nga ho eh. Kanina may tanong ho si Kumbachero, Sek, paano kung dalawa lang? Hindi ba pwede? Kailangan apat. Hindi apat. Pero hindi naman kailangan na pamilya talaga. Kahit magbabarkada, pwede, magkakaibigan lang, magpipinsan. Ayan, pwede. Pwede naman po yun. No? Kaya, tsaka wala na ho yung ang sabi nga ni Pangulo, wag na natin pahirapan yung mga kababayan natin, yung hihingihan pa ng kung ano-anong ID o dokumento, hindi na kailangan yon. Basta apat, isa lang ang ticket. So, pwede siguro tulong na rin to kasi alam naman natin hindi ganun kadali ang buhay ngayon. Hirap ang mga kababayan natin. Kaya ano lang to, regalo lang ng Pangulo natin. At tuloy-tuloy na po ito, Kuya Jerry, Katunying. Simula kahapon, June 1, every Sunday every na Sunday. Every Sunday, tuloy-tuloy ho yan. Walang hanggang, end of the year, kundi hanggang end of term. Tuloy na po yan. Oo. Ay, ayos, maganda. So, basta group of 4. Yung, hindi mo malinaw kung pwede bang group of 3 lang o kung dalawa lang, pwede rin? Pwede naman siguro yun. No? Yung sabihin, isa tapos dalawa lang ang kasama. Pwede naman ho yun. Kasi kung wala naman ng problema yun. Ano ba, magjowa lang? Magjowa lang. Ano ba? Magde-date. Sample lang to. Hindi naman totoo. Ano ba, si Ala Encarnacion, isinama si Cora saka si Mitch. Tapos wala na siyang kasama. Libre ba si Cora saka si Mitch? Libre ho si Cora at si Mitch. Tama po yun. Hindi required na tatlo ang kasama. Okay. Kaya lang, baka ho ang mangyari doon, si Cora ho ang magbayad at si Agan yung libre at si Mitch. Baliktad pala. Malamang. Okay, Secretary, ito pong desisyon ng Pangulong Bongbong na to, BBM, yung po bang postponement, tama ba nasa dyaryo? 1 month lang yung postponement? Hindi po. Ganito po, no? Ang sabi po ng Pangulo, kailangan nating ihinto muna itong original na plano ng EDSA rebuild dahil masyado siyang matagal. Para sa Pangulo, marami siyang mga nakausap nitong mga nakaraang linggo, lalo na yung mga contractor na nagsasabi, lalo na from abroad, na hindi kailangan 2 taon yan. Pwede yan kahit 6 months, maximum 1 year. So sabi ng Pangulo, kung ganon, DPWH, mag-isip muna kayo ng panibagong plano. Back to the drawing board muna because we can do this better. Para hindi naman maperwisyo yung mga kababayan natin ng napakatagal. Kasi alam naman ng Pangulo po na kailangan naman talaga nating i-rebuild na ang EDSA. Kaya lang, ngayon na meron ng mga bagong teknolohiya, baka naman hindi kinakailangan yung original na plano ng DPWH na yung kinagawian na, yung tawag nga nila conventional na method na babakbakin yung kalye, lalagyan ulit ng panibagong konkreto, tapos doon pa lang lalagyan ng aspalto. Baka mayroong mga bagong teknolohiya na hindi na kailangan gawin yon na
6 na buwan lang ang perwisyo na idudulot nito at hindi naman 2 taon. So yun po ang klarong mensahe ng ating Pangulo. Nakinig siya sa mga kababayan natin, at the same time nakinig din siya sa mga kontraktor, lalo na yung mga kontraktor na nasa abroad, no, na nagsabi sa kanya na pwedeng gawin yan ng mas mabilis. Ayun. So ilang panahon po ang ibinibigay niya sa Isang buwan po. DPWH? Yun yung isang buwan. Isang buwan po ang binigay niya. Pero depende po yan, syempre, no, kung makakapagbigay na po ang DPWH ng panibagong plano na masasatisfy yung gusto ng Pangulo na 6 na buwan lang. Opo. Ito medyo procedural to, no? Hindi ba na-award na yung kontrata na yan? So the same contractor po ang gagawa, magi-implement, pero ang gusto lang ng Pangulo yung makabagong teknolohiya at mas maiksi ang completion. Hindi ko po masasagot yan, Katunying, no, kung ano ang prosesong gagawin po ng DPWH. Pero para sa akin po, klarong-klaro lang ho yung sinabi ng Pangulo. Teka, masyadong matagal yung 2 taon, kawawa mga kababayan natin. Oo. Kailangan nating i-rebuild, pero kailangan mas maiksing panahon. Yung pong ito So, kailangan po talaga pag-aralan ng mabuti ito, no? Nung ating main implementing agency. Kasama na rin po kami ng MMDA, DOTR at MMDA para po tulong-tulong pong makahanap ng paraan para tugunan ang gusto ng Pangulo. Oo nga, 2 years, mahaba yan. Pero ito, project to ng DPWH, Secretary Vince. Pero ganun ba talaga kalaki ang budget dyan? 8.7 billion? Actually, 8.7 po yung 4th hanggang 2026 lang. Pero ang sabi po ng DPWH, aabutin po ng baka 15 billion ang Wow. budget nito. Grabe. Pero alam nyo, kung mapapaigsi ang panahon, kagaya ng gusto ng presidente, tingin ko, automatic yan na mas bababa ng di hamak ang budget po niya. Pero siguro patayin po natin ang plano ng DPWH dito sa mga susunod na linggo. Na-i-present po ba sa inyo? Malaman natin kung anong pwedeng gawin. Nakita niyo ba yung plano, Sek, kung anong gagawin? Ito, pang DPWH question ito. Pero baka lang kasi na-inform din kayo. Kasi nakakagulat yung napakalaking presyo na yon, yung halaga, para dito sa EDSA rebuild. Ano ba gagawin? Huhukayin ba yan o gagawa ba tayo ng panibagong yung level? Yung original po na plano na pinresinta is po yan, lane by lane, huhukayin po yan, babakbakin, huhukayin, aayusin yung ilalim, lalagyan ng panibagong konkreto at i-aasfalto. No? So yun po ang original na plano. Pero ngayon nga po, magbabago po yan. Dahil nga po sa utos ng Pangulo na kailangan paigsiin ng todo ang timeline para naman hindi mahirapan ng mga kababayan natin. Ayun, hihintayin natin yung ano na yon. Pero balikan ko lang yung sa Riles, Sek, pinag-uusapan namin ni Kumbachero kanina, hindi ba pwedeng kahit hindi pa gawa yung common station, maidugtong na yung kung may paraan na tuloy na ang MRT, karugtong na kaagad ng LRT 1? Sa FPJ, sa station, FPJ. papunta ng North Avenue. Yan po ang actually pinag-aaralan natin ngayon. Kasi may dugtungan na naman yan. Nakatayo na po yan. Opo, meron na. Ang problema lang po, yung safety ang concern dyan, Katunying, Kuya Jerry. Kasi yung mga sistema ng LRT1 at MR3 ay magkaiba. No, magkaiba po 'yan, no. So may safety issues po 'yan. Pero since nga po na-terminate na natin yung kontrata ng common station, nakikipag-usap na po tayo dun sa dalawang linya, no, yung MRT1 at MRT3 at LRT1. Para po makahanap na ng paraan na magamit na. Kasi nakakaawa po yung mga kababayan natin. Alam nyo, Katunying, Kuya Jerry, pagkahinto ng LRT1 sa FPJ station, kung ikaw ay halimbawa kailangan mong pumunta ng Mega Mall o ng Ayala, mag-jeep pa, sasakay pa. Kailangan mong bumaba, mag-jeep ka o kaya mag-aangkas ka o kaya magta-taxi ka pa. Napakahirap po talaga, lalo na ngayon padating ang tag-ulan. Mismo. Talaga. No, yun po ang pinipilit natin, no? Pero safety po, nung initially pong nakausap natin ng Sumitomo, safety po ang kanilang main concern. Pero pipilitin po natin tayo
makikipag-usap pa sa kanila at baka naman makahanap tayo ng solusyon na immediately pagka natapos kaagad yung structure ng common station ano naman magamit Mapagana na na. to ng kahit na ano pa no pang interim lang o yung temporary lang muna. Opo. Sir, Okay. isa na lang. Hindi ba nakita ng Pangulo yung napakataas na overpass dyan sa Kamuning? Yung sintayog ng Mount Sinai? Nakita po niya, Katunying, Kuya Jerry, pero siguro hindi ko pa muna ma-anunsyo kung ano ang pinag-usapan namin ng Pangulo dahil medyo kailangan pa hong pag-aralan. Pero nakita ho niya, hindi ho natuwa ang Pangulo, yun na lang sasabihin ko. Pero siguro in the next few days, ma-anunsyo natin kung ano ang planong sinabi sa akin ng Pangulo ang dapat gawin po dyan. May dala na kaming pantibag ni Kumbachero Dadaanan namin sana mamaya Titirahin na namin yung pundasyon Masakit sa tuhod yun. Sasabi ko lang po is hindi ho natuwa ang Pangulo nung nakita niyang first hand yung Napakataas. ang tinatawag nilang Mount Kamuning. Ang sabi ng tawag niya. Mount Kamuning. Secretary, salamat Thank you. po. Alam Thank you, namin Sec. may press con kayo ng 8 o'clock. Naghihintay din po yung iba ng mga media. At baka Opo, kailangan medyo mabigat din po ito, Katunying, Kuya Jerry. At Apa. meron po kasi tayong mga nahuling mga nagte-take advantage na nagbebenta ng airline ticket dito sa Tacloban na pinagsasamantalahan itong kaguluhan dyan sa San Juanico Bridge. At dahil dyan, medyo mabigat po ito at talagang we will put down the full force of the law dito sa mga kumpanyang to na talagang nagte-take advantage sa mga kababayan natin. Opo. Salamat Thank you, po, sir. Secretary. Salamat po. Mabuhay po kayo. Salamat po. Secretary Thank you po. Vince Dizon, DOTR.